Ikinadena ng isang babae ang kanyang ina sa loob ng kanilang bahay sa Asingan, Pangasinan. Paliwanag ng anak, lumalabas ng bahay ang kanyang ina at wala naman siyang mapagbili ng magbabantay. Makibalita tayo kay Hazel Kawaing ng GMA Dagupan. Pinuntahan ng mga tauhan ng Municipal Social Welfare and Development Office sa Asingan, Pangasinan ang isang bahay roon. Nakatanggap kasi sila ng ulat tungkol sa isang babaeng 75 taong gulang na ikinadena ng sarili niyang anak. Pagdating sa bahay, dinatna ng mga social worker ang babae. Nakakadena ang isa niyang paa sa isang upuan. Pero hindi pwede yung ganyan na ginagawa niya. Ayan na. So, Ayon sa anak ng babae, sinadya nilang ikinadena ito dahil umaalis daw ng bahay at kung saan-saan nagpupunta. Nagtatrabaho raw ang mga anak ng babae at walang naiiwan sa kanya. Dagi siya daduma pa yung anak niya. Mga anak niya. Siya daduma pa yung anak niya. nasa may nila madam. Hindi, syempre responsibility ti anak Ayaw niya. madam, ayaw magbigay. Kahit nga 100 sa isang buwan, ayaw bigyan. Pero ayon sa MSWD, anuman ang kalagayan ng isang tao, labag sa batas ang itali o ikadena ito. At kung problema nila na kung saan-saan gumagala yung sinana, dapat dito lang, dito. Bigyan na lang nila ng gate. May mga neighbor sila na pwedeng tumingin sa kanila habang naka-close yung gate. Dahil sa kalagayan nangihina at dumaraing ng sakit ng katawan ng babae. Kumata ko sa gabi. Maayo kung yung citizen Ay, na alam ko kung tulong na Sila ako nung pagkabilang ka no. magdamay. Pasakit yung paa. Sa ngayon, babalik-balikan na muna raw ng social worker ang babae para matiyak na hindi na siya ikakadena pa. Makikipag-ugnayan din daw ang mga otoridad sa dalawa pang anak ng babae para pag-usapan kung anong dapat gawin sa kanilang ina. Babala ng mga opisyal sa pamilya ng babae, posible silang sampan ng reklamo kung aabandonahin o muling malalagay sa mahirap na sitwasyon ng matandang babae. Pwede natin siyang may sampahan kasi siya ang may responsibility. Dito siya nakatira. Handa naman daw sumunod ang isang anak ng babae. Hazel Kawaing, Nagbabalita, Pilipinas.